Welcome back, Kalam. Ngayon, Kalam, ay ating pag-usapan ang mga palpak na naging presidente ng Pilipinas. Sino-sino nga ba sila at ano-ano ang mga kapalpakan na nagawa nila? Naging 16 na mga pangulo ang naluklok at namuno sa ating bansa. Marami sa kanilang nangako na iangat ang ating bansa kung saan makikinabang ang lahat ng mamamayang Pilipino. Ngunit sino nga ba sa mga naging presidente ang may malinis na hangarin para sa bansa at sa mamamayan? At sino nga ba ang mga presidente na naging palpak sa pamumuno sa ating bansa? Ilan sa mga ito ay ang ating pag-uusapan. Cory Aquino. Noong 1992, inaprubahan ni Cory Aquino ang 67% ng stocks ng Philippine Airlines sa isang investment na pinangungunahan mismo ng kanyang mga anak na Kuwangko. Dahil dito, ang halos $300 milyong ang nawala na para sana sa mga Pilipino at ang masaklap pa doon, hindi naglabas ng sariling pera ng kanyang ibang kamag-anak para sa stocks. Sa halip ay nanghiram ito sa 3 bangko na pagmamay-ari ng gobyerno at ginawa nilang collateral ang mismong stocks na mula sa Philippine Airline. Nangyari din sa administrasyong Cory Aquino nang mawala ang government-owned company na Meralco. Pagmamay-ari ito ng Lopez family, subalit nung nalulugi ang Meralco, ay pinagkatiwala ito kay Pangulong Marcos at ipinamahagi niya sa murang halaga ng kuryente. Ngunit nang mawala siya ay muli itong naibalik sa mga Lopez nang walang kondisyon dahil ibinalik ni Corazon Aquino. Kaya sa ngayon nagdulot ito sa mga Pilipino ng mahal na bayarin sa kuryente. Sa unang buwan ng panunungkulan ni Cory Aquino, ibinenta niya ang halos 38 companies mula sa assets ng mga Marcos at Romualdez na nagkakahalaga ng bilyong piso sa kanya mismong brother-in-law na si Ricardo Lopa at ibinenta niya lamang ito sa halagang 10 milyong piso. Gaya din ang pagbabalik niya ng Philippine Long Distance Company sa mga kamag-anak niyang Kuwangko na binili ni Marcos noong siya pa ang presidente ng Pilipinas. Ipinasara rin niya ang Bataan Nuclear Power Plant na matatagpuan sa Morong Bataan na sayang lang tuloy ang $2.3 bilyong nagbibigay ng 623 megawatts na kuryente sa buong Luzon. Nung nasa Hawaii si Pangulong Marcos ay pinakausapan niya si Cory Aquino na ipagpatuloy ito dahil mapapakinabangan ito ng mga Pilipino. Subalit hindi pinansin ni Cory Aquino ang kahilingan ni Marcos. Sa halip ay pinasara. Nakipagnegosasyon si Cory Aquino sa Japan tungkol sa naging utang ng Pilipinas sa Japan noong panahon ng panunungkulan ni Ferdinand Marcos. Pumayag ang administrasyong Corazon Aquino na babayaran ng Pilipinas ang utang gamit ang Japanese yen, ang currency ng bansang Japan, sa halip na US dollars na nauna ng naaprubahan ni Ferdinand Marcos. Dahil dito ay nadagdagan ng halos $5 billion ang utang ng Pilipinas sa bansang Japan. Ang pangako ni Cory na mga lupain sa Hacienda Luisita na ibabahagi niya sa mga magsasaka ay hindi natuloy na nagresulta pa ng karahasan. Dahil din sa panunungkulan ni Corazon Aquino, nagdusang mga Pilipino dahil sa 10% value-added tax na sinimulan niya noong January 1, 1988 at noong January 1, 2006, ginawa naman itong 12% VAT ni Ralph Recto. Noong panahon ng kanyang panunungkulan, inilahad naman ng kanyang sariling vice-presidente na si Salvador Laurel ang panloloko nito. Ayon sa ilang mga nagsabi, ayaw daw ni Cory na umupo bilang presidente ng Pilipinas. Ngunit ang mga kamag-anak niya na Kuwangko ang nagtulak sa kanya kung saan ay mayroong ang mga itong malaking interes sa pwesto sa pamahalaan para sa kanilang pansariling pagpapayaman. Fidel V. Ramos. Sikat na sikat noong 1998 ang ginagawang pagtalon ni Fidel Ramos para sa anibersaryo ng EDSA People's Power Revolution at mas kilala bilang Boy Benta dahil ilan kasi sa mga pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas ay kanyang ibinenta. Isa sa ibinenta ni Fidel Ramos na dapat sana ay mapapakinabangan ng mga Pilipino ay ang National Steel Corporation. Noong 1960 hanggang 1990, Pilipinas ang #1 exporter ng bakal sa Southeast. Subalit ibinenta ang National Steel Corporation ni Fidel Ramos na matatagpuan sa Iligan City noong 1995. Napakarami sanang mga Pilipino ang matutulungan ng factory sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho sa mga mamayang Pilipino. Isa pa sa mga naibenta ni Fidel Ramos ay ang Bonifacio Global City sa isang pribadong sektor matapos itong ma-turnover ng mga Amerikano sa Pilipinas. Pinangalanan itong Port Bonifacio bilang pagkilala sa Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio
Naibenta niya ito sa private sector noong 1999 at kasamang ilang mga lupain na sumasakop sa buong paligid ng Mall of Asia sa Pasay. Nasa bilyong piso ang nalikom na halaga na kanyang pagbenta, subalit hindi malaman kung saan nagamit at napunta ang mga perang ito. Noong 1988, ang Petro Philippines ay pinangalan ng Petron Corporation sa ilalim ng Administrasyong Cory Aquino. Subalit noong 1994 sa ilalim ng Administrasyong Ramos, ang kumpanya ng PNOC at Araw Corp ay pumirma ng kontrata sa pagkakaroon ng 40% ownership sa Petron Philippines at sa parehong taon din ay naibenta ang 20% share ng Petron na ngayon ay kabilang na lamang sa kasaysayan ng Petron Philippines na nawala na ng tuluyan habang buhay. Joseph Estrada. 2 taon pa lamang sa panunungkulan si Joseph Estrada nang parang bombang sumabog nang ibinunyag ng kanyang matalik na kaibigan sa Ilocos Sur Governor Chavez Singson ang pagkalat ng kanyang mga anomalya at pagkahilig nito sa mga babae, paglalasing, pagsusugal at pagbili ng mga mamahaling ari-arian. Kinumpirma din ni Chavez na kumukubra si Estrada ng milyon sa wedding kada buwan, bukod pa sa 170 milyon na nakukuha niya sa buwis ng tabako. September 13 nang ma-impeach ng Kamara sa Estrada, ngunit natigil ito noong January 16 matapos mag-walkout ang prosecution nang hindi payagang buksan ito sa pangalawang pagkakataon para mas madiin pa ang Pangulo. Nang gabing iyon, nagtipon at nagprotesta ang mga kontra-ERAP sa EDSA Shrine at dito ganap na nangyari ang EDSA People Power 2. Lahat ay pinagbibitiw si Estrada sa pwesto. Nagatras din ang suporta ang pulisya at militar. January 20 nang nanumpa bilang presidente si Gloria Macapagal Arroyo sa Malacanang para hindi na magkaroon ng karahasan, nilisan ni Estrada ang palasyo. Abril ng taon din na iyon ay inaresto si Estrada kabilang ang kanyang anak na si Jingo Estrada sa kasong pandarambong. Umalma ang mga sumusuporta kay ERAP. Naiwan sinugod ng mga tagasunod ni ERAP ang EDSA Shrine upang si Arroyo naman ang pababain sa pwesto. Subalit naging marahas ang tinaguriang EDSA 3 na umabot hanggang sa Malacanang. Pinag-inita ng mga tao ang media team pati ang sasakyan ng TV Patrol. Sa araw din na iyon ay natapos ang pag-aklas kung saan 6 ang namatay at mahigit 100 ang sugatan. Samantala nanatili sa pwesto si Arroyo hanggang matapos ang kanyang termino noong Hunyo 2010. Gloria Macapagal Arroyo. Sino ba ang makakalimot sa Hello Garci scandal? Kung saan kumalat ang cellphone conversation sa pagitan ni Gloria Macapagal Aquino at ang COMELEC Director Virgilio Garciliano. Ang usapan ay tungkol sa pag-uutos ni Arroyo kay Garciliano na manipulahin ang resulta ng presidential election noong 2004 na nagresulta ng pagkakapanalo ni Arroyo. Pinaniniwalaan lumabas ang recorded conversation 1 taon lamang matapos na maupo si Gloria Arroyo. Inamin naman ni Arroyo na siya ang nasa likod ng halos 1 oras na phone conversations. Subalit tinanggi niya ang pagmamanipula niya sa election. Gayunpaman, nag-public apology pa rin siya. Itinanggi ni Garciliano ang pagmamanipula niya ng boto. Dumaan sa napakaraming impeachment complaints si Arroyo, subalit nanatili ito sa pwesto hanggang matapos ang kanyang termino taong 2010. Tumakbo at nahalal pa rin siya bilang kongresista sa 2nd District ng Pampanga taong 2010. Subalit noong 2012, ang Sandigang Bayan ay naghain ng arrest warrant kay Arroyo para sa kasong 366 million pesos na plunder. Ito umano ay ang kickback mula sa ZTE Corporation na mula sa China na isang proyekto para sa pagsiset up ng broadband network linking government offices. Subalit kahit na siya ay naka-hospital arrest, si Arroyo ay nakaupo pa rin bilang congresswoman noong 2013. Napawalang sala siya noong taong 2016 ng Korte Suprema. Ayon sa isang source, si Gloria Macapagal Arroyo daw ang pinakakorap na naging presidente ng Pilipinas. Ninoy Aquino, kawalang pakialam, pagbabaliwala at pinipikit lang ang mata ang sa problema ng bansa. Iyan ang ilan lamang sa mga nasabing naging aksyon ng Administrasyong Aquino sa problema ng bansa. Simula nang maupo siya noong 2010, ni hindi malang niya nabanggit sa kanyang mga sona ang droga, tinutukan ng korupsyon sa pamahalaan. Walang deklarasyon sa pakikipaggera kontra droga, walang marching order kung papaano susugpuin
ang patagong industriya. Noong napasok ang Pilipinas ng pinakamalaking sindikato ng droga sa Mexico, ang Aquino administration ay itinanggi ang issue. Hindi raw totoo ang balita. Kaya naman ang mahuli ang sinasabing pang-apat sa hierarchy ng Sinaloa Cartel, ang mama sa palasyo noon. No comment. Inisnab lang ang malaking accomplishment ng PDEA. Mabagal ang nagiging aksyon ni Pinoy sa mga suliranin sa bansa, kaya binansagan pa itong noy-noy ng ilan. Kulang na kulang ang pinapadalang mga tulong sa mga nasalanta kagaya na lamang ng naapektuhan ng bagyong Yolanda. Nagsimula rin sa kanyang administrasyon ang pagsisimula ng K-12 program sa mga paaralan na imbis na maitaas ang kalidad ng edukasyon ng bawat mag-aral, ay nagpahirap pa ito sa mga estudyante dahil sa dagdag na taon na gugugulin nila sa eskwelahan. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamangang topic ngayon? Ibinoto mo ba ang mga presidenteng ito? Kung ikaw ay may pagkakataon na maging presidente ng bansa, ano ang isyong panlipunan ang gusto mong matutukan at solusyonan? Antayin ko ang sagot mo sa comment section.